Ang ating ika-4 na paksa. At ito po ay may pamagat na ang Biblia. Bago natin simulan ang ating pagtalakay, nais po nating basahin muna ang 2 Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 16. Ang lahat ng kasulatan ay inihinga ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo, sa pagsasansala, sa pagwawasto, sa ikatututo na nasa katuwiran. Ano nga ba ang Biblia? Maraming mga ngaral ginagamit ang Biblia, nagpapaliwanag hinggil sa Biblia. Maaring tinalakay na nila kung ano ang kasaysayan ng Biblia, paano ito nabuo, saan nagsimula, sino ang nagpasimula. Ngunit sa pagkakataong ito, tatalakayin po natin ang Biblia sa paraan ng buhay at ng katotohanan. Alam ninyo, ang Biblia ay nangingibabaw sa lahat ng ibang aklat sa mundo. Ito ay isang namumukod-tanging aklat. Ang dating Pangulo ng Estados Unidos, si Abraham Lincoln, minsan nagsabi, sabi niya ganito, ang Biblia ang pinakamainam na kaloob na naibigay ng Diyos sa tao. Ang lahat ng kabutihan mula sa tagapagligtas sa sanlibutan ay ipinarating sa atin sa pamamagitan ng aklat na ito. Ito ang pinaka-binabasang aklat sa mundo at sinalin ito sa mahigit 1,000 wika, higit sa ano pa mang aklat sa mundo. Hindi mabilang na tao na ang bumaling sa Biblia para sa kaaliwan, para sa pag-asa at gabay sa mga panahon ng kabalisahan at kawalan ng katiyakan. Ang salitang Biblia ay nagmula sa salitang Griegong Biblos na nangangahulugang ang aklat, the book. Ang hulugan nito na ang Biblia ay tumatayo bilang ang namumukod-tanging aklat sa lahat ng ibang aklat sa mundo. Kaya ang Biblia ay ang pinakamataas sa lahat ng klasikong isinulat. Ang unang katunayan na ang Biblia ay natatangi sa lahat ng aklat sa talaan nito ng pagiging tunay o authenticity na tinatawag. Maraming paluntunan ng ibang relihiyon ang puno ng mga katha at alamat. Ngunit makikita natin sa mga pahina ng Biblia ang di mabilang na sanggunian hinggil sa mga tunay na pangyayari, mga tao at mga lugar. Pinatotohanan ng agham ng arkeolohiya, kabilang ang mga sekular na makasaysayang tala, ang pagiging wastong-wasto ng mga sanggunian na nasa iba't ibang aklat ng Biblia. Inihahayag din ng Biblia ang isang makapangyarihan sa lahat, walang hanggang manlilikha na lumikha ng sansinukob, kabilang ang kalangitan, ang lupa at ang lahat ng nilikhang bagay mula sa wala. Ang tala ng Henesis hinggil sa paglikha, bagamat hindi isang siyentipikong salaysay sa sarili nito, ay katugmang-katugma ng siyentipikong katibayan. Di ba yan ay kamangha-mangha? Itong Biblia, ito ang pinakamataas sa karunungan at kalaliman nito. Ito yung ikalawang punto na gusto nating bigyan hinggil sa aralin na ito.
taglay ng Biblia ang pinakamagaling na karunungan hinggil sa kaugnayan ng tao sa Diyos at sa kaugnayan niya sa kanyang kapwa-tao, kanyang kaisipan, kanyang intensyon, kanyang pag-uugali, at kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Doon sa panahon ng Lumang Tipan, karamihan ng kultura sa lupa ay naniniwala sa politeísmo, ang paniniwala sa higit sa isang Diyos. Yan ang politeísmo. Karamihan sa mga tinatawag na Diyos ay inilarawang malupit, mabagsik, at kung minsan, mahalay pa. Ngunit, inihayag ng Biblia ang isang namumukod tanging Diyos na walang hangganan at personal, na nangangalaga sa mga tao bilang isang ama, isang asawang lalaki, at nagbibigay katauhan sa pag-ibig, respeto, katarungan, at awa. Tinatalakay rin ng Biblia ang lahat ng uri ng kaalaman gaya ng teolohiya, humanidad, astronomiya, hiyolohiya, agham, filosofiya, sosyolohiya, pamahalaan, edukasyon, kultura, at eskatolohiya. Bukod dyan, ang Biblia ay may pinakamataas din na antas pagdating sa etika at moralidad nito. Walang ibang aklat ang naglalaman ng kasintaas ng pamantayan ng etika at moralidad na gaya na sa Biblia, mga kapatid. Inilarawan nito ang wastong pag-ibig bilang isang pantaong kagalingan na matiisin, magandang loob, hindi naninibugho, hindi nagyayabang, at hindi nagmamalaki. Ipinaliliwanag nito ang pag-ibig sa pag-abot ng kapatawaran, maging sa kaaway. Nagpapakita ng halimbawa ito ng pag-ibig sa mismong paggawa ng pagbibigay ng Diyos ng kanyang bugtong na anak para sa tao. Diba dyan yung sinasabi sa Juan 3:16? Dakilang pagsinta ng Diyos na binigay niya yung kanyang bugtong na anak. Ang mga Kristiyano ang mga lumalakad sa loob ng pag-ibig. Pinapakita rin yan sa Biblia. At ang eklesiya, yung iglesia, ay isang komunidad na itinayo sa loob ng pag-ibig. Ang Biblia din ang may pinakamataas na impluwensya. Sa buong kasaysayan, maraming tanyag na tao ang napukaw na sumampalataya kay Kristo sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Ang Pranses na emperador na si Napoleon, matapos magapi at ipatapon sa isla ng Santa Helena, ay nagpahayag na bagamat itinatag niya at ng ibang mga dakilang pinuno ang kanilang imperyo sa pamamagitan ng dahas, itinayo ni Jesucristo ang kanyang kaharian sa pamamagitan ng pag-ibig. Ipinahayag din niya na bagamat kaya niyang tipunin ng mga tao upang mamatay para sa kanyang kapakanan, kailangan niyang gawin ito sa pamamagitan ng pagkipag-usap sa kanila ng mukhaan. Subalit, di mabilang ng mga kalalakihan at kababaihan sa loob ng 18 siglo mahigit ang handang magsakripisyo ng kanilang buhay ng may kagalakan para kay Jesucristo na hindi pa nila nakita ni minsan. Ang dahilan, kaya maraming handang isuko ang lahat upang sumunod kay Kristo at mamartir para sa Kanya, ay yaong nakita nila ang Kristong ito ayon sa inihayag sa Biblia. Kaya Biblia talaga, ang salita ng Diyos ang nagsasanhi sa tao na bumaling kay Kristo, sumunod kay Kristo, maging ang ibigay ang kanilang sarili kay Kristo. Kasi ang Biblia ay ang banal na salita ng Diyos. Ang dahilan kaya ang Biblia ay naiiba sa lahat ng iba pang aklat ay dahil sa ang kalikasan nito ay divino. Ibig sabihin ng divino ay yung elemento ng Diyos, yung ginto. Divinong elemento ng Diyos. Sa 2 Timoteo 3:16,
binanggit doon na ang kasulatan ay inihinga ng Diyos. Sinasabi nito na sa atin, ang kasulatan ay hindi nagmula sa kaisipan ng tao o sa isip ng tao, kundi sa halip ito ay ang paghinga ng Diyos ng kanyang kaisipan at kanyang salita sa pamagitan ng kanyang espiritu tungo sa at mula sa mga manunulat. Kaya, tinataglay ng Biblia ang elemento ng Diyos at dinadala ang lasa ng Diyos. Ang pinakadakilang kagalakan at pagpapala ng isang Kristiyano ay yung makaugnay niya ang Diyos. Matikman niya ang Diyos araw-araw sa pamamagitan ng salita na kanyang hininga. Praise the Lord! Yamang ang kasulatan ay ang paghinga ng Diyos ng kanyang salita mula sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Walang salita sa kasulatan ang maaring magmula sa kalooban ng tao. Sa halip, ang mga tao ay dinala ng espiritu at nagsalita buhat sa Diyos. Ang salitang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na dinadala ng Espiritu Santo, gaya ng sinasabi sa 2 Pedro 1:21, ay may dalawang panig na kahulugan. Una, ang mga tao ay dinala ng Espiritu. Ikalawa, ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos. Sa orihinal na wikang Griego, ang pagdadala ng Espiritu Santo ay tumutukoy sa pagtangay, tulad ba ng pagtangay ng hangin sa isang barko. Tinanggap ng mga manunulat ng Biblia ang inspirasyon ng Diyos at sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na dinadala at tinatangay niya upang isalita ang salita ng Diyos. Yan po ang ibig natin sabihin. Kapag nagsalita yung mga manunulat, nagsasalita sila mula sa loob ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ang nagdadala sa mga tao na magsalita at ang mga tao rin ang nagsasalita mula sa loob ng Diyos. Sa ibang salita, ang Diyos ang nagsasalita ng kanyang sariling salita mula sa loob ng mga tao sa pamamagitan ng kanilang bibig. Kaya kailangan ng Diyos ang tao Kailangan ng Diyos ng bibig ng tao upang salitain ang kanyang salita. Kung ayaw mo nga magsalita ng tungkol sa salita ng Diyos, kung walang taong gustong magsalita, sinabi niya na kahit yung mga bato, pwede niya sanhiin magsalita. Pwede niya sanhiin ang mga bato na magpuri sa Diyos. Ano ba yung mga pangunahing paksa ng Biblia? Una, siyempre tungkol sa plano ng Diyos. Ang Diyos na inihayag sa Biblia ay isang Diyos ng karunungan at layunin. No? Gaya ng sino mang tao na matalino at may layunin, palaging puno ng plano, ang ating Diyos na pinakamarunong ay may isang walang hanggang plano na may malaking kinalaman sa tao at sa sanlibutan. Pangalawa, ang Biblia ay nagsasabi sa atin tungkol sa tao at ang hantungan ng tao. Saan siya nagmula, paano ginawa ang tao, at kung saan siya patutungo. At syempre, kung ano yung plano ng Diyos tungkol sa tao, dito yan sa Biblia makikita. Paksa din ng Biblia si Kristo. Sa katunayan, si Kristo ang sentrong persona ng Biblia. Ang lumang tipan ay isang propesiya hinggil kay Kristo at ang bagong tipan ay ang pagsasakatuparan ng mga propesiyang ito. Sinasabi sa atin ng Biblia kung paano ay sinakatuparan ni Kristo ang pagtutubos at pagliligtas para sa sangkatauhan. Ikaapat na paksa ng Biblia ay ang Espiritu Santo.
ang Espiritu Santo na siyang ikatlong persona ng Diyos. Madalas binabanggit ng Espiritu Santo may kaugnayan sa pagdaranas ng tao sa Diyos. Yan. Binabanggit din bilang paksa sa Biblia ang dibinong buhay. Ang dibinong buhay ay ang buhay ng Diyos na tinatanggap ng isang tao kapag siya ay sumasampalataya sa loob ni Kristo. Ang dibinong buhay na ito ay nabubuhay sa loob ng mga sumasampalataya kay Kristo at namamahala at natatransforma sa kanilang pamumuhay. Paksa din ang mga mananampalataya sa loob ni Kristo. Sinasabi sa atin ng Bagong Tipan ang kahulugan ng pagiging isang mananampalataya sa loob ni Kristo at ang paraan kung paano mamuhay ng isang wastong buhay Kristiyano. Paksa din ng Biblia ang tungkol sa church, o nabanggit ko nung nakaraan sa salitang Griego ay ekklesia. Sa atin sa Pilipinong wika ay iglesia. Ang iglesia na siyang komunidad ng Diyos na mga mananampalataya sa lupa ngayon. Ipinaliliwanag ng Biblia kung ano ang iglesia at kung paano dapat magpulong ang mga mananampalataya bilang iglesia. Yan, paano ba yung pagpupulong ng mga Kristiyano? Paano ba dapat ang pagpupulong ng church? Papag-aralan din natin yan sa susunod. Binabanggit din bilang paksa ng Biblia ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos na siyang kinasasaklawan kung saan ipinatutupad ng Diyos ang kanyang pamumuno at autoridad sa kapanahunang ito at sa mga darating na kapanahunan. Kaya akala ng iba ang kaharian ng Diyos darating pa lang. Actually, nang dumating si Kristo, ay dumating na ang kaharian ng Diyos. At sa panahon natin ngayon, mga kapatid, dapat maintindihan natin ito ng mga Kristiyano na sa panahon natin ngayon, nararanasan natin at maaari nating maranasan ang kaharian ng Diyos. Yan. Maganda na yan, di ba? Magandang talakayin yan sa susunod. Siyempre, paksa din ng Biblia ang bagong langit at ang bagong lupa. Ang bagong langit at ang bagong lupa na tumutukoy sa mga bagay na magganap sa kawalang hanggan sa hinaharap. Sa pamamagitan ng pagbabasa natin ng Biblia, mga kapatid, makikilala natin si Kristo. Kung ikaw ay isang tao na naghanap ng katotohanan at nais makaalam ng kahulugan ng iyong buhay, kailangan mong basahin ang Biblia. Dapat kang tumawag sa Kristong inilahad sa iyo sa Biblia. Nagkaloob ang Diyos ng Espiritu sa bawat tao. Job 32:8. Upang kanyang maunawaan at matanggap ang mga bagay ng Diyos. Umasa tayong sisimulan mo ang iyong pagbabasa ng kamanghamanghang aklat na ito, ang Biblia, sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bagong Tipan. At umasa rin ako na magsisimula ka ng isang mabunga at masaganang buhay ngayon sa pamamagitan ng iyong pagkakilala kay Jesucristo sa aklat na ito. Panginoong Jesus, salamat po sa iyong mga salita sa araw na ito. Salamat sa iyong liwanag na inihatid sa bawat isa sa amin na nakikinig ng iyong salita. Patuloy mo kaming pagpalain. O Panginoong Jesus, purihin ka. Amen.